Sabi ni Caloring, kaya kong lokohin ang aking sarili, kaya kong lokohin pati kayo, referring to the Mormons, na hindi na ako Katoliko at pinagpalit ko na ang aking pananampalataya. Pero hindi ko kayang lokohin ang Diyos na nakakaalam. Kung nasa ospital si Caloring, pila ang bumibisita. Kaya yung mga doktor at yung mga nurses, artista ba itong misa? Pare, madre, tikista, ordinaryong tao. Then siyempre, lahat. The second case happened only last year. Heart attack in Cabanatuan. 50-50. Yung wife niya ay recently lang niya kilala si Caloring at dun sa chapel, dun sa Cabanatuan Hospital. And when she was praying, sabi niya, Caloring, I will submit everything to please pray for my husband. 8 days after, improving na yung health condition ng kanyang husband. Pagdasal mo, sabi ni Caloring, sige Father, walang problema, pagdadasal kita. Dumating ang Linggo, dumating ang Martes, dumating ang Miyerkules, Huwebes, tumawag si Caloring kay Father Pong. Sabi ni Caloring, Father Pong, kamusta po ang meeting nung Linggo? Ay Caloring, okay, successful. Maraming salamat sa prayers ha. Sabi ni Caloring, Father, pwede na ba akong kumain? Wow! Isang kwento lang yan, pero marami pang mga sharing telling us, pag hiningan mo ng panalangin si Caloring, kasabihin, sige, magpa-fasting ako, mag-aayuno ako. So, in the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord God, maraming salamat po sa araw na to. We praise, we glorify you, we lift up your name. And today, Lord, we are so thankful and grateful for Brother Erickson. And we ask, Lord, for your Holy Spirit na gamitin niyo po siya sa magiging testimony about Caloring. I know, Lord, sa mga makakapanood po na to, they will have an experience of grace and of your love because of the holiness of Caloring Franco. And today, Lord, we ask, Lord, that you cover us with your most precious blood, especially from any kind of oppression from the enemies. Cover our devices, whatever we are doing right now as we tackle this important interview with Caloring. And Mama Mary, we ask for your intercession and your protection, and also for the intercession of Saint Joseph and Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. So, welcome po, Brother Erickson Javier from the Diocese of Pasig sa ating Storyang Katoliko. Si Brother Erickson, siya po ang postulator for the cause of sainthood ni Caloring Franco. So, hello, brother. Welcome po. Yes, good morning, Brother Adrian, and thank you for having me here, dito sa iyong Storyang Katoliko. Marapat lang talaga, bro, na mag-guest kita dito dahil syempre ikaw ang postulator ni Caloring at marami sa ating mga viewers ang sobrang interested about her life. Bakit nga ba pinupush yung pagiging santo ni Caloring? Pero bago natin pag-usapan yun, brother, baka pwede ka magbigay ng short background about yourself. Ako'y connected sa Pasig Catholic College, And ngayon, I am currently the Vice President for Christian Formation of the institution. And then I also involved in the Diocese of Pasig as a lay volunteer sa Formation Commission, and also one of the point persons dun sa Synod on Synodality, of the agenda of the church right now, for the Diocese of Pasig. And then eventually last September 1 of last year, when I received the appointment coming from Bishop Milo, who is the Bishop of Pasig, and also the petitioner ex officio, for the cause of sainthood of Caloring, to become the postulator. So I think that's the simple background that I can share with you. What a blessing, brother, na ikaw yung naging postulator dito sa cause of sainthood ni Caloring. Hindi ko alam kung blessing yun. Kasi nakakapagod, Nakakapagod. Pero sige lang, for God's greater glory, laging naman yun ang ating endpoint especially we as lay servants of the church.
Amen. Sabi mo na connected ka sa Pasig Catholic College. Mm-hmm. So, are you teacher ka, brother? Nasa office ako. I'm a Vice President for Christian Formation. Oo. Pero, tuturo ka ba personally ngayon? Yes. So, before, I'm teaching as a part-time professor sa college namin. But when I received the appointment last September 1 of 2023, tumigil muna ako. Given given the the workload na alam kong magagawa ko rito as postulator. Now I know bakit ikaw kinuha kasi nga parang ikaw yung nag-asika sa mga formation, 'di ba? About sa lay sa mga lay. Under what parish ka, bro, sa Pasig? Kasi taga-Taguig din ako eh. Ang parish namin ay sa St. Ignatius of Loyola Parish. No, sa Barangay Ususan, Taguig City. Yan. That is if you will locate kung nasaan si Caloring, which is Hagunoy, mga 10 to 15 minutes without traffic. Nandun ka na sa bayan ni Caloring. At sa ating mga viewers na nagtatanong na mas gusto pa makilala si Caloring Franco, pwede mo ba siyang ipakilala sa amin? Ano ba yung, in a simplest way, paano mo siya pwede ipakilala si Caloring, kanya naging buhay? Dun sa mga testimonies na natanggap namin, even hearing coming from different witnesses, common niya na sasabihin nila, si Caloring ay napakasimple na tao. Pag sinabing simple, anong ibig sabihin nun? Una ay tahimik, pagka hindi mo tinanong, hindi yan sasagot, hindi yan yung mangunguna. Tahimik lang yan. Pag tinanong mo, meron siyang isasagot. Pero yung kanyang kasimplihan ay merong tatapatan na yung kanyang walang pagod sa pagiging katikista. Kung tatanungin nga ngayon, di ba, we are on the synod, on synodality. Yung synod is to walk together. Si Caloring, she literally walks, Talagang naglalakad siya. Common din yan sa kwento ng mga witnesses na ayaw ni Caloring sumakay ng tricycle, sumakay ng jeep. Talagang naglalakad yan. Grabe! Yes, so but when we ask bakit siya naglalakad, simpleng babae and then naglalakad yan, kasi gusto niya lahat nung makita niya na sa daan, una mabigyan niya kung ano yung meron siya. Kasi si Caloring mahilig humingi sa mga kaibigan niya na may kaya sa buhay, hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para ibibigay niya yan sa mga nangangailangan, lalo na yung mga nasa kalye, mga tambay, mga dukha, yan. And then not only that, para makita niya yung mga bata, kasi that's based doon sa interview kay Caloring sa Family Rosary Crusade. I think that was way back 1990s. When we reviewed that interview, binanggit yun ni Caloring na nagsimula siyang magkatikista dahil nakita niya yung mga bata sa kanilang lugar na una, laging nagmumura. So therefore, sabi niya, kung ito'y nagmumura, hindi ito naaalagaan ng mga magulang. Hindi na magandang asal. So I think that's the triggering point, why Caloring taught catechism. Laging yan ang kanyang nasa isip. Turuan ang mga bata ng mabuting asal sa pamagitan ng katesismo patungkol sa pagtuturo ng pananampalataya. And then of course, the third na nakiisip ko about Caloring, pag binanggit mo, ano bang madaling maisip sa kanya? Simple woman, she literally walks, And then pangatlo, yung kanyang humility. Amen. Yeah, napakababa talaga. One example, nung siya'y binigyan ng Papal Award, during the time of Cardinal Sin. If you look at the
if you look at the PayPal award certificate, no, na nasa amin na ngayon, yung original, nakalagay doon 1989. Pero she awarded yung right itself happened April 1 of 1990. No? When we ask somebody, bakit parang ang tagal nung interval, no, nung yung award itself and then the conferral nung award, kasi ayaw tanggapin ni Caloring. Na ang sabi niya, ibigay na lang sa iba. Until such time, we were told Cardinal Sin called her kasi malapit siya kay Cardinal Sin. No? Kung babalikan mo yung interview, si Caloring mismo nag-share na kasi dati si Cardinal Sin nakatira yan sa Villa San Miguel. Alam mo naman si Cardinal Sin noon, kung sino yung nakakilala sa kanya, talagang parang yung protocol, no, nandun. Pero pag si Caloring, may face value na yan. Pasok na ho kayo, diretso na. Kasi kilala siya ni Cardinal Sin at mahal siya ni Cardinal Sin. So anyway, we were told na sinabihan siya ni Cardinal Sin na tanggapin mo yung award. And that's how obedient Caloring was, no? Especially for the priest, no? Na, nung sinabi ni Cardinal, tanggapin mo, tinanggap niya yung award. And then, when we look at the homily of Cardinal Sin, no, kasi naka-archive siya sa Manila, no, during the 1990 conferral ng PayPal Award, yun yung binanggit ni Cardinal Sin, no, yung sa kanyang homily na Caloring, if I may still remember, no po, yung direct term na ginamit word ni Cardinal Sin, Caloring, homily niya to, Caloring, itong tatanggapin mo ay tanda ng utang na loob ng simbahan, no, dahil sa iyong ginawa na paglilingkod sa kanya. Galing. So, kung titignan mo yon, talagang may pinanggalingan. Bakit yun ang sinabi ni Cardinal? Dahil nga talagang ayaw tanggapin ni Caloring yan. And even yung award niya sa AY Foundation, naging Mother Teresa awardee siya noong 2002. Kasama niya dun yung isang madre, si Sister Locsin, I think, no? And then we were also told na sa document po yan that she received 500,000 pesos. Yung kalahati nun binigay niya sa chosen charitable institution, and then yung half of it we were also told na rightly pinamigay na lang niya yung kahit kanino, especially sa mga mahihirap. So walang natira, no, kay Caloring. So that's how I can describe Caloring in a snippet, no, yung mabilis lang, tatlo: simple woman, she literally walks, and then her humility, given the stories, no, na natanggap na. Curious ako, brother, si Caloring, nag-asawa ba siya? Wala. Dalaga yan, si Caloring. Panganay siya sa 8 na magkakapatid. Pero meron siyang Irish twin, no, na kapatid. Pag sinabing Irish twin sa mother side, meron siyang kapatid, half-brother, na almost same age niya. No? Almost same age niya. And I think the remaining siblings of Caloring na buhay pa, I know this, no? At hindi siya nakapag-asawa. Nagbalak siyang magmadre. We're still looking at two religious institutions kasi dun sa interview niya sa Family Rosaries Crusade, binanggit niya na she entered the Franciscan convent, no? Yung FMM, yan yung mga nagpatayo ng Loreto College, ngayon na Stella Maris na, no? Sa Lumen Christi, no, Catechetical Center. And then sabi naman ng kapatid niya na buhay ay hindi sa Hijas de Jesus. So we're still verifying, but eventually binawi siya nung tatay niya, no, sa convent. Kasi dahil siya yung panganay, so sabi ng tatay niya, tulungan mo kami.
kasi hindi namin kayang palakihin yung iba mong kapatid. And so she obeyed. And so she worked as a volunteer accounting clerk and is a telephone switchboard operator sa Philippine Air Force. So wala siya sweldo doon, brother? Kasi Meron. volunteer. I think she's receiving an allowance kasi kung volunteer siya, natatanggap niya. Kasi ngayon, ang tawag natin contractual, di ba? Noon ang tawag pa nila casual eh. Yun yung term na binanggit ng isang kapatid niya who testified na she's not a regular employee but a casual employee of that Philippine Air Force. And then nagulat na lang kami kasi meron siyang ka-office mate, no? Recently lang, I think 3 weeks ago, gave her testimony na ka-office mate niya si Caloring. And consistently, she also described Caloring, number one, as a very simple woman, very silent but friendly. Yan ang mga description nila. And I think that's very consistent. Doon pa lang makikita mo na no duplicity in the life of Caloring. Sa family life, ganun din, as early age, as testified by the siblings, talagang prayerful na, bata pa lang. At mahilig na tumulong sa mahihirap. And also the testimony of her office mate. And then now as being a catechist. Wow. So lahat yan ay talagang sinusulat, dinodocument yung lahat yung mga testimony niya, bro. Oo. And hindi lang sinusulat kasi marami kaming pwedeng tanggapin na testimonies but we need to validate. Kaya yung kwentong barbero lang. Yes, oo. Minsan may mga kwentong conflicting. How do we resolve that? Diba? So babalikan namin yung isa, ano yung katotohanan dito, diba, etc. Kaya so, paano niyo siya binabalidate? Pagka merong nagbigay na conflicting dun sa story, we go back dun sa una na testimony. Then also dun sa interview. And then balikan din namin yung recent na nagbigay and then we check ano ba rito talaga yung totoo. And then sometimes, it's good na buhay pa yung 4 niyang kapatid. So, we ask the help of the siblings, yung mga kapatid niya. At saka yung ibang circumstances no, na dapat naming tignan. Just like itong kanyang work. Kasi maraming articles associated kay Caloring. As of today, I think there are 15 to 20 articles written about the life of Caloring. May isang article doon na siya yung nagsulat, patay na yung writer kaya hindi namin ma-validate kung ano yung source niya na nagtrabaho. Yun yung term She worked at the Philippine Air Force from, eksakto pa yung year from 1963 to 1969. So if she worked, so meaning, ang understanding, she's a regular employee, right? But when we asked the Philippine Air Force, sumulat na kami sa kanila to ask the records of Caloring. Siyempre, kung regular employee yan, wala silang maibigay, walang records si Laureana Franco. And so, we validated that to the sister. And then the sister told us the whole story na she's a casual and she worked. She's receiving an allowance, but that allowance is not for herself, but for the family. And then mayroon pang isa na pagka break time, while having a volunteer work, nagtatrabaho din siya dun sa bahay nung boss nila, naglilinis ng bahay. To get an extra income para makatulong sa pamilya. No? Kasi yung request ng father niya So makikita, kaya ko binanggit yan, kasi dito mo makikita how obedient Caloring was. Una sa pamilya, gusto niyang magmadre, pero sinunod niya yung tatay niya. No? Ganun siya maging masunurin sa tatay niya, sa pamilya niya. Kasi lalabas yan sa testimonies ng mga co-catechist niya. Ano siya bilang katikista? Makikita mo yung consistency. At ganun din yung kanyang obedience sa mga pari. No? Amen. So,
yun yung line of thought na tinitingnan ko, yung pattern, talagang walang duplicity. Kung ito yung testimony nung pamilya patungkol sa kanya, ito yung testimony nung siya'y nagtatrabaho. Kasama sa ito trabaho. Ito yung testimony ng mga katikistang nakasama niya, even priests, no? Who gave their testimonies. Makikita mo yung consistency in the life of Calorie. So, parang hindi lang pakitang tao yung ginagawa niyo, kumbaga very authentic. Yes. Kung sino talaga siya. Oo. Correct. Kasi naalala ko pa yung kanyang pagiging mabigayin sa mga dukha, 'di ba, sa mga bata, nagtuturo, testified by her sister, yung sumunod sa kanya, no? Kasi pinanganak siya 1936 So yung sumunod sa kanya, buhay pa 'yon, si Nanay Luz. No, sabi ni Nanay Luz, naalala niya ang atin nila ay bibigyan ng baon ng tatay pang tricycle, pero hindi yun gagamitin ni Caloring. Yung baon niya, iipunin niya yon. Pag naipon niya, sa kanya ibibili ng tinapay at ibibigay dun sa mga nakikita niya sa kalye. So, nag-aaral pa lang si Caloring, yun na yung kanyang ugali na mapagbigay. Yes. Saka, it's Caloring who gathers them to pray. Silang mga magkakapatid. Especially 6 o'clock in the afternoon. To pray the angel. Rosary. So doon pa lang, makikita mo na yung sa pamilya, siya yung panganay, siya yung nagyayayang magdasal. Kasi lalabas yan Yung testimony naman ng mga katikista na si Caloring, pag nagtuturo, talagang walang formal schooling. She literally also gathers students, mga kabataan. Two witnesses, her former students, buhay pa. Isa, 1964, naging estudyante ni Caloring, grade 5 siya, no, sa Santa Ana, Taguig. And when she recalls kung paano sila tinuturuan ni Caloring, every Saturday, kasi si Caloring, tatambay doon sa labas ng public school. And then lahat ng bata, sinasabihan niya, Friday to Friday. Bukas, balik ka, punta ka sa simbahan. Ganitong oras, tuturuan kita. Ganun siya, ambush. Ambushan siya. Teacher, bukas tuturuan kita. Isa siya, no, na ambush. And then, every Saturday, umaati na siya ng klase. At ang classroom nila, yung bato na hagdanan papunta sa konbento nung simbahan. Kasi yung simbahan na yun, matanda na yun. It's already a 435-year-old church. No? Kaya, sabi niya, dito kami tinuturuan ni Caloring. And then every Saturday, ang tinuturo ni Caloring, paulit-ulit, recite, memorize Lord's Prayer, Hail Mary, Glory be, memorize the Rosary, and then go to Mass every Sunday with your family, and as much as possible, wear white. Yan, hindi niya makakalimutan yan. Magsuot kayo ng puting damit, magsuot kayo ng belo. Kasi yan ay paggalang sa Diyos, etc. Every Saturday yan, for 1 year. Kasi naging teacher niya si Caloring, 1964 to 1965. Another witness, a former student, 1969. Pasig naman, somewhere in Pasig, Barangay Rosario, Pasig. Medyo malayo yan sa Taguig, ha? So nakakarating si Caloring doon. Naging teacher niya si Caloring when she was grade 3. First Holy Communicant. Doon din sa maliit na chapel, hindi simbahan, sa Rosario. And then, it's an informal catechism class wherein Caloring gathers students and children. And then yon ang kanyang pagtuturo. Na-imbibe na yan nung bata siya, nagsimula sa mga kapatid niya, and then eventually sa ibang mga bata. Ano daw ba si Caloring, bro? Masungit ba siya? Kasi titignan ko siya, parang medyo soft siya Ano ba siya? Mataray, masungit, mahigpit, or typical matanda na ganun? Doon sa mga testimonies na natanggap namin, wala akong na-encounter na masungit. Oo.
Ang regular ang common na nakikita namin dun sa testimonies, tahimik. Laging nasa sulok. No? Introvert siya. At sasagot lang siya pag tinanong mo. Oo. Yan. Sasagot lang pag pero makikita mo dito, nabanggit mo kasi introvert siya, no? Pero dun sa testimonies ng mga pare, ang term na ginamit, no? Common din to. She was so persistent pagdating sa mga pare. Makulit si Caloring pagdating sa mga pare. Kasi ang ginagawa ni Caloring ay mag-i-invite ng pare to hear confession dun sa mga bata na iniipon niya. And sometimes to teach catechism. Si Bishop Gabi Reyes, the Bishop Emeritus of Antipolo. Kilala kayo. Yes, so naging head catechist niya si Caloring noong 1950s. Nung seminarista pa siya sa San Carlos Seminary. Kasi si Caloring, siguro alam niya, may seminaryo sa Makati, pupuntahan niya yung San Carlos. And then, she will always tag along priest or seminarians. Punta po kayo, sumama po kayo sa akin. Maraming bata. Magpakumpisal po kayo doon. Ito, nakakatawang kwento, no? Si Father Yulito Ignacio, si Father Itoy, nag-share siya, no, na kilalang-kilala niya si Caloring, na every Sunday, pupunta si Caloring sa San Carlos Seminary. Dahil makulit si Caloring, pag nakita nila si Caloring sa San Carlos, naglalakad na dun sa facade, no? Papasok. May sisigaw, ang sisigaw, "Run for your life!" Kasi pag nakita ka ni Caloring, talagang hindi ka naiiwan. Lalo na pag pare. Hihilahin ka talaga niyan literally. And then sometimes, sabi nga ni Father Itoy, abono pa sila. Kasi pagkatas ng confession, hihingan ni Caloring pare. Sabihin ni Caloring, "Father, baka naman may pera ka dyan, bili tayo ng tinapay. Pakainin natin yung mga bata." Galing, no? Ibig sabihin, pag sa mission, pag alam niya yung kumbaga, pagdating sa about faith, dun siya makulit. Yes, oo, correct. Pero pagka sa ibang bagay, tahimik lang yan. Pero alam mo na malalim. No? I remember when I interviewed Cardinal Tagle. Kasi si Cardinal Tagle, meron ding personal experience kay Caloring when he was still the Bishop of Imus. Parang naka-3 encounter si Cardinal Tagle kay Caloring. Pero hindi niya nakausap. Lagi lang niya nakikita pag umaattend ng mga catechetical conference. Nakita niya ang description ni Cardinal Tagle kay Caloring. Tahimik pero malalim. Sa kanya galing yan eh. Tahimik pero parang maraming gustong sabihin. No? Punong-puno na hindi pwedeng hindi mo siya hindi pansinin. That's the term of Cardinal Tagle. Kaya ang sabi niya talagang may potential si Caloring, no? Kasi ordinary life eh. Pero what she did was extraordinary. Diba? Parang parang Saint Therese of the Child Jesus. Yes. Tama. Doing ordinary, extraordinary. And brother, mabalikan natin, 'di ba? Sabi mo nga na gusto ng father niya na magtumulong si Caloring sa family. 'Di ba? Parang nakita ko na nag-resign siya sa Philippine Air Force para maging full-time catechist. So paano parang naging conflict yun sa father niya, yung ginawa niya? I think she already satisfied the request of the father. Kasi from 1963 to 1969, it's almost 6 years na parang pinagbigyan na niya yung tatay niya eh. I remember sabi nung isang kapatid ni Caloring sa amin, pumayag si Caloring na huwag magtuloy na madre at magtrabaho, yun nga as casual, para tulungan yung mga kapatid niya at pamilya, pero with one condition. Ang condition, wag siyang awatin sa gusto niyang mangyari sa kanyang buhay.
And I think that's it. Yung kanyang pagiging katikista. No? Yung kanyang pagiging full-time lay servants. Kasi technically, brother, hindi siya naging full-time catechist. Kasi ngayon may dalawang stream ang pagiging katikista. Yung full-time, yan yung subsidized by the diocese. Yan yung mga full-time teaching sa public school. Yung second naman na stream ay yung mga volunteer catechists. Coloring fall into that area. Na all along, all throughout, siya'y naging volunteer catechist, not receiving anything. Kahit salary, wala. Kahit pamasahe, wala. Yes. At yung pamasahe niya, hinihingi lang niya. Actually, hindi nga siya namamasahe eh. Diba? Naabutan siya ng mga benefactors niya. One testimony, a benefactor of her, binabanggit, pagpupunta sa bahay, hinahaniingan nila ng pagkain, pinaghahanda nila ng pagkain si Coloring. Tinapay, pagkain. Ang gagawin ni Coloring, babalot lahat yung pagkain. At sasabihin, Coloring, ba't ayaw mong kainin? Hindi, isang tinapay lang, sumubo, sinausaw sa kape. And then after that, bibigay ko na ito sa mga mahihirap na kakilala ko. Wow. One testimony came from Monsignor Clem Ignacio. Naging close din yan kay Coloring. Naging parish priest kasi yan ni Coloring for, I think, 8 or 9 months sa Hagonoy. Every Sunday, sinasabi ni Coloring sa kanya, Father Clem, yung mga offering po, ay di bang akin na lang? So, siyempre, nang hinala siya, sabi niya, pakalakas naman ang loob nito na humingi ng offering. Dapat nga sa akin yan mga prutas, mga dilata, etc. Every Sunday yon, every Sunday. Hanggang sa naghinala siya kung saan dinadala ni Coloring. Kasi sabi niya, mukhang sa bahay nila, di ba, nagiging makasarili. Not knowing nung parang pinaimbestigahan niya si Coloring. Pagkuha ng pagkain, yung offering, sinosort out, and then ibinibigay sa mga mahihirap. At sinasabi ni Coloring, yan po ay galing sa simbahan. Yan po ay biyaya galing sa Diyos. Which is true. Diba? Liturgically, that's correct. The reason behind why we offer in the Mass. That is for the poor. And Coloring, did that. Buhay niya yun, ginawa niya yun. So, di ko ma-imagine, bro, kung ano yung, di ba, sabi mo naglalakad lang siya. So, I'm sure pudpud na pudpud yung sapatos nun. Ano yun? Hindi siya nagsasapatos. Ang paborito niyang isuot, chinelas, merong tawag dito sa pateros dun Ang tawag doon, alfombra. No, kung tawagin. Yes. Actually, may isa nga doon niya na itago parang part na yun ng aming memorabilia sa archives namin. Marami ba siya nagamit nun or isang pair lang talaga nagagamit ever since? Definitely marami. Kasi kung lakad siya ng lakad, maraming nagamit niya si Coloring. Yes, so that's true. Literally, naglalakad yan. So, yung journey, yung pagtuturo niya sa mga kabataan, parang pansin ko very persuasive siya sa mga kabataan. Parang nagpa-persuade niya yung mga kabataan. Tingin mo yung paano nagagawa ni Coloring yung charisma ba? Yeah, I think so. There's a certain charism. Sabi ko nga kanina, as testified nung dalawang former students, they were ambushed outside the school. Uuwi na sila, pero si Coloring nandun sa may pintuan ng public school. And, individually, he invites them. Bukas, balik kayo ha. Doon tayo magkikita sa simbahan. Doon tayo magkikita sa lugar na yan. Pero, bakit napa-oo sila? Bakit sila bumalik? And then, pagbalik nila, and when Coloring started to teach, babalik pa rin sila next Saturday. There's a certain charism na siguro baka yung credibility din ni Coloring, makikita nila sa buhay ni Coloring. Ang isa pang kakaiba dito kay Coloring, 'di ba, ang pag sinabi mga saint, yung mga nagle-levitate,
nag-bilocate. Yung gano'n, may something gano'n. Pero siya, kitang-kita mo yung pagiging tao niya. Talagang laiko, no, bro? Yeah, that's true. Saka yung nabanggit mo yung pagiging laiko. Sabi ko nga dun sa biography, kasi isang pwede nating makita kay Caloring yung kanyang relevance sa Signs of the Times now is that she can be a model of synodality. Yes, oo. She can be a model of synodality. Yung kanyang pagiging laiko, nagampanan niya yon, yung na-fulfilled niya yon, yung identity ng binyagang Katoliko. Sabi ko nga, as priest, he was very prayerful. Alam mo ba, brother, yung testimony, and this is part of her heroic virtue, yung kanyang pagiging prayerful. No? Kasi sabihin natin, ba't yung kapitbahay namin prayerful din naman Ako prayerful din naman. What makes Caloring outstanding as a prayerful person? Alam mo kung ano yun? She coupled it with fasting. One story. This came from Father Pong del Rosario. May he rest in peace. She died, I think, 2 years ago. Sabi ni Father Pong, way back in 2002, I think 2001, nasa ano pa siya niyan na-assign pa siya sa Culiat, no, sa San Lorenzo Ruiz Parish. Saturday evening, tinawagan niya si Caloring. Sabi niya, Caloring, pagdasal mo naman ako. Kasi bukas, linggo, meron kaming Parish Pastoral Council and construction meeting. Medyo tensyonado yung meeting. Pagdasal mo, sabi ni Caloring, sige Father, walang problema, pagdadasal kita. Dumating ang linggo, dumating ang Martes, dumating ang Miyerkules, Huwebes. Tumawag si Caloring kay Father Pong. Sabi ni Caloring, Father Pong, kamusta po ang meeting nung linggo? Ay, Caloring, okay, successful. Maraming salamat sa prayers, ha? Tapos sabi ni Caloring, Father, pwede na ba akong kumain? Wow! Yes. Isang kwento lang yan, pero marami pang mga sharing telling us, pag hiningan mo ng panalangin si Caloring, sasabihin niya, sige, magpa-fasting ako, mag-aayuno Grabe. ako. So that's the first, no? Yung kanyang baptismal identity as priest, as a prayerful person, coupled with fasting. Second, yung kanyang pagiging prophet, no? Na isa buhay niya yan, Caloring. As catechist, no, bilang propeta. Nagturo siya. Sabi ko nga, walang kapaguran niya, naglalakad, literally, kahit sinong makita, hindi lang nagturo, nagbigay, etc. No? At yung kanyang pagiging katekista, and that falls down to prophet, no? Yung obedience, no? Napakalakas yan kay Caloring. Talagang masunurin yan, lalo na sa mga pare, no? Sa mga pastol ng simbahan. Isa sa mga quotable quotes, no, ni Caloring na common na sinasabi, laging sinasabi ni Caloring, ipagdasal ang mga pari. Pag, di ba usually sa mga laiko, naglilingkod, ang nagkikwentuhan sila tungkol sa mga pari, parish priest nila, di ba? Ganito si Father, ganyan-ganyan. Pag si Caloring, yes, pag hindi magandang kwento tungkol sa pari, iniiwan ni Caloring. Or she keeps on reminding them, uy, wag kayong ganyan kasi pagka siniraan nyo ang pari, ang sinisiraan nyo ay si Kristo. Wow. Yeah. That's a quotable quote of Caloring. One time, may nangyari to kay Caloring Siya naman nagkwento nito, no? Doon sa interview niya sa Family Rosary Crusade. Dahil makulit siya persistent nga siya sa mga pare. Binato siya ng ashtray ng pare sa ulo. Yung ashtray, grabe. Yung ano pa yan, yung glass, yung babasagin. Matigas yun Dati yun, ganun ang ashtray nung una. Tumama yun sa ulo niya. And she end up na nasa hospital.
No, parang ilang araw siya doon kasi sa ulo siguro may under observation siya, etc. Pero she keeps on telling, do not get angry to that priest. Always pray for him. Pinatawad ko na siya. Kahit naman hindi humingi ng tawad yung pare, pero sa kanya, nandun pa rin yung pagpatawad. At patuloy pa rin siyang naglingkod sa simbahan. Yung iba, diba, sa atin, hindi lang napansin ng pare sa parokya, nagtatampororot na, diba, hindi na maglilingkod. Hindi na mag-serve yan. Yes. Pero sa Caloring, kahit ano, ang sabihin ng mga pare, because of her obedience. And I think, yung kanyang pagiging masunurin as prophet, katekista. Then last, of course, very obvious, yung as king, no? Yung kanyang service to the poor. Kaya hindi rin kami nagulat kasi very very noble yung ginawa ni Cardinal Sin kay Caloring, na ginawa siyang lay minister, no, na babae at that time sa Archdiocese of Manila. Kasi sa Archdiocese of Manila hanggang ngayon naman kahit sa mga nearby dioceses sa Manila, hindi pa pinapayagan na babae yung mag-distribute ng communion. Kaya pala yung image niya may ganon. Yes, that's the reason why. Bakit yun ang portrait? Tinatanong ko bakit ganon. Yes, so, lalabas yan sa biography. Dineputize siya ni Cardinal Sin to distribute communion. The first woman, no, sa Archdiocese of Manila. And then every time, napupunta siya every Sunday to give communion sa mga may sakit, lagi siyang may dala na pagkain. No, sa pananaw ni Caloring, ito ang pagkain sa kaluluwa, si Kristo, ito ang dala kong pagkain para sa iyong physical na katawan. Holistic, di ba? Yes. So, kumbaga parang binibigay niya muna yung human side, tapos dun niya naman bibigay yung spiritual. Yeah, I think it's strategic yun. Strategic yun, no? Sa pagtuturo ng pananampalataya, di ba? Pero specifically, sino yung mga naging mentor ni Caloring? Na syempre parang kasi yung pananampalataya niya, yung mission niya, saan niya kaya pinanghugutan yun? Naging inspirasyon niya? Yeah. Yung pamangkin niya, nag-share lang sa amin when we talk to him. Nung nabubuhay si Caloring, binanggit, kasi ang sharing, ang context, hindi natutulog si Caloring sa kama. May kama siya dun sa bahay nila. Grabe. At never ding natulog dun sa loob ng kwarto. No? Dun siya natutulog sa sala and sometimes dun sa sahig. Kasi hindi binubuksan yung electric fan, pero paypay siya ng paypay. Kaya sabi nila, tita, may kama, ba't hindi ka humiga? Matigas dyan sa sahig. Tita, may electric fan, buksan mo. Pag napapagod ka sa kakapaypay, mainit. Ang sagot lang ni Caloring, sabi nito nung pamangkin, para maranasan ko yung karanasan na mahihirap. Diba, yan din si Saint Francis of Assisi. That's the first. Parang nakita namin, baka inspiration niya si Saint Francis of Assisi. Oo nga And number 2, binanggit ko na kanina, yung narinig niyang mga bata, no, na nagmumura. Yung deteriorating yung moral values. Na gusto niyang mabawi iyon through teaching the faith. Pero speaking of yung mga bata, meron na ba nag-testify, bro, na yung conversion ng mga batang to? Meron bang oo, tama ka. We're still looking kung sino yung mga naturo. Definitely buhay pa yan. Kasi nga yung dalawang dating niyang estudyante nag-testified, lumabas no? Kaya we're still looking, we're still waiting given the directive and edict, no? Dun sa mga naturuan niya na informal, dun sa mga ilalim ng puno, sa mga gilid-gilid, etc. And wala si Caloring, no? Wala siyang journal, wala siyang diary, something like that. Na wala. So far wala kaming nakita, wala rin siyang published writings
Pero meron kaming dineclared na dalawang speeches ni Caloring. Yung una, yung kanyang speech nung tinanggap niya yung Mother Teresa Award. It was recorded by the AY Foundation. Pangalawa, yung kanyang sharing in 2007 sa Paco Catholic School in front of the Catechist of the Archdiocese of Manila. So these are all documented. Nasa biography yan. Ito yung speeches niya. But as regards to, kasi kung katikista siya, kahit na siya'y volunteer, so far, wala pang nabibigay sa amin at kami nakikita na lesson plan na ginawa niya. Na wala. Meron lang kaming nakita ngayon na mga sulat kamay niya na she attended seminars. Yung mga notes niya nang umating siya ng ongoing formation. Yeah. Yes. Oo. Kaya ako natanong kasi curious ako kasi like si Mother Teresa, 'di ba, meron siyang diary. Yung sinulat, kinuwento niya encounter niya with Jesus, 'di ba? Yung mga correct. So kung meron ba yung mga ganong pangyayari sa buhay ni Caloring? Yes, so wala So far wala. So introvert talaga, no? Ay medyo tahimik lang talaga. So nabanggit mo, bro, na yun nga, 'di ba, sabi mo pag humingi ng prayer, nagpa-fasting siya. So inisip ko, kumakain pa ba yan? Siyempre, I'm sure sa dami ng kakilala niya, araw-araw may hiningan siya ng dasal. So, yes, 'di ba? Oo. At pinamimigay niya lang din. Binibigyan siya, pero ipamimigay niya rin. Definitely. Dahil marami siyang kaibigan, marami siyang kakilala, lalo na yung mga benefactors niya, binibigyan siya, pero hindi yun natitira sa kanya. Si-share din niya yan sa iba. Wow. And so far, di ba, under siya ng Diocese of Pasig. Yes. Pero din kayo nakuha na sa ibang mga diocese yung naging impact niya, or meron ba mga ganong story? Yes, oo. Ang pinakamalayo so far is California. Oo. Recently lang yan, nung naglabas ng directive and edict. He was so inspired with the life of Caloring na nakita lang niya sa Facebook. Meron siyang anak na may sakit na San Filippo disease. No? It's a rare disease sa mga bata. Parang connected yan sa Alzheimer's to paralysis. No? Yung anak niya ngayon is a 12-year-old na, para bang paralyzed na yata. At nung nakita niya yung kwento ni Caloring, parang nakutuban siya na parang through her, gagaling yung anak niya. Kasi kung malapit si Caloring sa mga bata, nagtuturo. So sabi niya, I want to pray to Caloring for her intercession. Uuwi siya ng May 7 dito sa Pilipinas to visit the tomb of Caloring. So that's the first, outside Pasig. The second ay a deacon from Milan, Italy. When he saw the life of Caloring, he even requested the draft biography to me. Nakabuo siya ng kanta. Kaya meron ng kanta si Caloring. And so yun yung magiging official. Yes, we will launch it on March 23 when we publicize the biography and heroic virtues of Caloring. It's very beautiful, and pag napakinggan mo yung kanta, and when you see rather the lyrics, masasabi mo ito talaga si Caloring. Last Friday when I updated the Catechist of Pasig, no? Pinatugtog ko yan, nag-iyakan na yung mga katekista. Lalo na yung mga may personal encounter kay Caloring. And brother, di ba si Caloring ay nagkaroon siya ng cancer? Ovarian cancer? Stage 4 ovarian cancer. So, paano naging journey niya nun? Ano yung naging buhay niya during that moment? Magugulat ka, Brother Adrian, kasi she died October 17, 2011. No? She was only hospitalized. She was only confined September
of 2011, which is less than a month nung siya namatay. Oo. Yes. Oo. Pero may makikita kang mga sulat niya, merong mga notes niya sa memorabilia na chinecheck namin ngayon na before September 2011, June, July, May, active pa siya. She keeps on reminding people, ito, may First Holy Communion, dito, a-attend tayo ng seminar, dito, magtuturo tayo. Meaning, nandun yung pain. Kasi kung cancer yan, at nag-metastasize, kasi nung na-check na siya ng September 2011 sa Philippine General Hospital, nag-metastasize na eh. Kaya pinauwi na lang siya for home management na lang, pain management sa bahay. Namatay siya sa bahay. Mararamdaman mo yung pain. I remember Monsignor Clem Ignacio when he visited Caloring sa PGH. Kasi magugulat ka, Brother Adrian, no? Ang testimony na we need to include that in the biography. Nung nasa ospital si Caloring, pila ang bumibisita. Kaya yung mga doktor at yung mga nurses, nagugulat, artista ba itong may sakit? Pare, madre, tikista, ordinaryong tao. Then siyempre, lahat yun, ito naman testimony ng kapatid. Lahat yon may dalang pagkain, di ba? Lahat yon may dalang mga pasalubong kay Caloring. Even money. Pag wala ng bisita, iuutos ni Caloring sa mga kapatid, saka sa mga kamag-anak. Bigyan niyo yung mga mahihirap sa labas. Lahat ng dinalan nila sa akin, pamigay niyo sa labas. Wala pa rin naiwan sa kanya. When Monsignor Clem visited Caloring, kasi during the day, pag maraming bisita, nakangiti si Caloring eh. Welcome the visitors. No? At nung naiwan si Monsignor Clem, sabi niya kay Caloring, testimony to ni Monsignor Clem. Sabi niya, Caloring, parang wala kang sakit. No? Ang saya-saya mo. Ganyan-ganyan. Silang dalawa na lang to Sabi doon ni Caloring, Monsi, napakasakit. Masakit. Pero I will offer this pain to Christ. Wow. Kaya kailangan lagi akong nakangiti. Kasi I need to bring also to Jesus to them. Kaya yung aming biography and also yung primer na ilalabas, ang nilagay namin doon is to Caloring always willing to suffer with Christ. Kasi naalala ko tuloy, no, ayaw magpadala ni Caloring sa ospital given the pain. Kasi lumalaki na yung tiyan niya eh. Pinatawag nung kapatid si Monsignor Clem, yan yung close friend niya. At sabi ni Caloring kay Monsignor Clem, Monsi, ayoko magpa-ospital kasi ayoko ng injection. Tusok ko, ayoko ng tusok, etc. Ngayon, nakaisip si Monsignor Clem ng reason. Ang sabi lang ng Monsignor, Caloring, kung sasabihin ko ba sa'yo na pupunta ka sa ospital dahil ang ospital ay kalbaryo at sasamahan ka ni Kristo papunta ng kalbaryo, pupunta ka ba? Wala daw ibang sagot. Ang sabi lang, dalhin nyo na po ako ngayon sa ospital. Grabe. Yes. Ang lalim, di ba? Talagang, pag-sacrifice dun siya, no? Yes, so kaya walang issue sa kanya, maglakad siya kahit saan. Hindi siya kumain, walang matirang pera sa kanya. I think this is the starting point, no, ng buhay katikista niya. At magandang kwento ito. It happened in 1983. Ang nanay niya may cancer din. Yun ay kinamatay ng mother niya, cancer. At nung bedridden na yung mother niya, 1983, may pumunta ng mga Mormons, missionary sa bahay nila. Yung nakaputi. Yes. Nakaputi yan, tapos may kurbata.
Church of Latter-day Saints, no? Uh, And then, itong grupo na to offering coloring $10,000 para ipagamot yung nanay niya, no? Oo. Pero ang kapalit is to renounce her faith as Catholic and to become a missionary of their church. So makikita mo yung potentiality ni coloring. Siguro nakikita na nga ng lakad. Di ba yung mga Mormons, lakad din yan? Lakad ng lakad. Masipag to, turo ng turo. Kaya pinuntahan nila, nakita nila yung opportunity, may sakit ang nanay, to offer $10,000. Excluding pa yung gamot na ibibigay and medication. Alam mo ang sagot ni coloring? Ito, nakadocument sa amin to. Sabi ni coloring, kaya kong lokohin ang aking sarili, kaya kong lokohin pati kayo, referring to the Mormons, na hindi na ako Katoliko. At pinagpalit ko na ang aking pananampalataya. Pero hindi ko kayang lokohin ang Diyos na nakakaalam ng katotohanan. Wow! So hindi niya tinanggap yung pera, and then now, he remained a faithful catechist of the church. Amen. Ang galing nun, ang ganda ng sagot niya, no? Hindi naman siya theologian, hindi siya malalim sa scripture, pero wisdom from the Lord yun eh. Correct. Diba? That's true. Grabe. Wow, ang ganda nun bro And sa panahon ngayon na full of, di ba, social media, materialism, ganyan-ganyan. So, maganda yung buhay niya na pinapakita yung siya yung namuhay ng walang pera, pero naging masaya siya sa, di ba, sa ginagawa niya. Timely yung kanyang para mas makilala si coloring ngayon, especially ng mga kabataan na puro, di ba, material na bagay, fame, makilala. Saka yung perseverance, yung suffering. Yes. Kasi ngayon, madali ang mga kabataan ngayon, madaling bumitaw. Konting hirap lang, konting parang failure lang, parang magugunaw na mundo. Diba? Sumusuko na. But here is coloring, no? Willing to suffer for the good of others. To suffer always with Christ. Yeah. Parang yung buhay niya everyday is living by faith di ba? Pero yung wala siyang full-time na trabaho, paano siya kumakain, everything. So, talagang by faith ang kanya naging buhay. Parang ngayon ko lang naisip para bang while listening to you, Brother Adrian, parang si coloring nanlilimos para sa mga nanlilimos. Amen. Kasi humingi din siya At yung hiningi niya, yung natanggap niya, yun din yung ibinibigay niya sa mga taong nanghihingi din. Oo. Tama. And curious ako bro, nung nabubuhay pa siya, meron na bang parang na-foresee siya na magiging future saint to, magiging santo to? I don't think so na iisipin niya ni coloring. Given her given her status na tahimik, very humble, nasa isang sulok lang yan lagi, no, as they testified. No, nasa sulok lang, tahimik. Sabi ko nga, persistent lang yan sa mga pare, no, para sa pagbibigay ng sakramento. Pero sa tingin ko ay hindi yan naisip ni coloring. Baka ngayon ayaw niya Baka nga ngayon ayaw niya Kasi alam mo nung una, nahihirapan kaming maghanap ng mga documents. No, yung kanyang birth, baptismal, and other records. Yan ang aming naging tension point, no, as we start the documentation. Kaya ang sabi ko kay coloring, pakita mo naman yung records mo. No, wala. Pero sabi ko ay coloring, sa tingin ko hindi mo ipapakita kasi alam ko na ayaw mo nito Ayaw nga niya ng mga awards yung ng PayPal award. Tanggihan nga niya, di ba? So I directly talk to God, Lord, this is not for coloring.
This is not for me. This is for the greater glory of your name. Para mas makilalang buhay ka dahil may caloring na isinabuhay kung ano yung gusto mo para sa amin. No? Yun. So, eventually, nakakausad kami as regards to documentation. Yes. And during yung funeral ni Caloring, so I'm sure ang daming tao talaga nung bumisita. Yeah, oo. Isa rin yan na makikita mo, Brother Adrian, as testified. Kasi she died October 17, 2011 at 2 o'clock in the morning sa bahay nila. And then, ang libing niya happened October 22, so less than a week nung siya nilibing. Pero ang testimony nung mga kamag-anak, during the wake, no, yung burol, every day, 8 to 10 masses were offered to Caloring dun sa bahay nila. Wow. So may darating na mga pare. Pare, oo. Gusto ko pong magpasalamat, ako po magmimisa ngayon. Pagkatapos niya magmisa, ako rin magmimisa. You know, try to think of it. 8 to 10 masses every year. At nung libing, maraming tao, of course, na umaten. Nasa may picture kami niyan na talagang dinumog siya, nagpasalamat kay Caloring. After ng living niya, bro, nung parang meron bang nag-push ka agad ng, I mean, meron bang parang nag-expect na magiging saint siya in the making or parang meron ganun ba pang after niya mamatay? Yeah. Meron ng mga nagbabanggit, no? I was told na gano'n. Even Bishop Milo shared that to me. Sabi niya, kasi at that time, very providential din eh. Kasi namatay siya 2011. Oo. Si Bishop Milo is newly appointed Bishop of Pasig. Nung taon na yon. Taon na. Kasi parang for so many years, kami eh. Wala kaming bishop eh. When Bishop San Diego died, di ba kami, eksakto naman. Ang apostolic administrator pa namin noon si Cardinal Rosales eh. But 2011, when Bishop Milo was appointed Bishop in Pasig, namatay si Caloring, nakakarinig na siya. No? Even dun sa mga brother bishops niya. Yung mga naabutan ni Caloring, sina Bishop Bacani, Bishop Tobias, yan, mga naabutan niya. I-push mo na, banal yan si Caloring, etc. So, nagdi-discern si Bishop Milo, 2019, when Bishop Milo created an ad hoc committee. 5 yon. 4 na pare, including me. Ini-involve na ako noong 2019. Ang trabaho ng ad hoc committee is to get the level of interestedness of the people. Oo. Pag sinabing Caloring, anong dating? Meron bang dating? Nung binanggit namin yon, as we gather catechist, yun na, sunod-sunod na yon, yung mga testimonies. Inabot ng pandemic, kaya ito na, Bishop Milo formalized the process nung last year as he appointed apostolator. So yung effort ng diocese ng 2019, 2020, 2021, lahat yan is yung sa level lang ng interestedness and the promotion of the life of Caloring. Para lang ma-check yung pulse ng community, meron bang dating? No? Pag sinabing buhay ni Caloring, nagulat kami nga. Yeah. Grabe. And brother, matanong ka na rin to kasi di ba during yung naging interview mo sa 24 oras, may nabanggit ka doon na 2 miracle because of Caloring intercession. O baka pwede mong i-share sa ating viewers. Alleged. Kasi sa document ng yung Sanctorum Mater, before we submit the biography for clearance purposes, no? Kasi ang process, bro, ganito, no? There are 6 parts kasi sa document. In the case of Caloring, from September of last year, as we started the documentation, we're almost done with first and second part of the document. Part nun is to
develop a biography, identify heroic virtues, and alleged miracles. So pag sinabing alleged, may suspect yan na baka nga totoo. So meron kaming na-encounter, may nag-submit na dalawa. Yung isa ay happened in 2022, December, car accident, no, sa ibang bansa ito. Nung na-accident siya, automatically induced coma. Ngayon, yung mga kapatid niya, living in Taguig. Kaibigan ni Caloring, yung pamilya. So, ang ginawa ng kapatid, nung nalaman na coma yung kapatid nila, pumunta dun sa libingan ni Caloring sa Hagonoy, and they prayed for her intercession. 10 days after, gumising yung nakakoma. So that's the first one. So the second case happened only last year. Heart attack in Cabanatuan. 50-50. Yung wife niya ay recently lang niya kilala si Caloring at dun sa chapel, dun sa Cabanatuan Hospital. And when she was praying, sabi niya, Caloring, I will submit everything to God. Please pray for my husband. 8 days after, improving na yung health condition ng kanyang husband. From 50-50, then after 8 days, improved. Ngayon, okay na siya. Survivor na rin. So these are the two alleged miracles. We're gathering all the medical and clinical records as well as witnesses in the 2 cases. Wow. And nabanggit, kanina napag-usapan natin, si Caloring is not, parang di pa formally servant of God. Parang yung nabanggit mo nga. Yes. Marami kasing school of thoughts diyan eh. Yung iba nagsasabi, pwede mo nang tawagin na servant of God, no? Kasi anyway, lahat naman tayo is servants of God. Okay? Yes. On my part, no, and also as I consult other postulators, no, parang sabi ko, wag natin madaliin. Hintayin muna natin yung clearance from Rome. Kasi yung process, brother, kasi may mga pinagdaanan na itong process. For example, we need the go signal from the Filipino bishops. Okay. So last December, we met the Ecclesiastical Province of Manila bishops, no, to seek opinion as regards to the case. Ngayon, nakakatawa nga dahil karamihan ng mga obispo ng Manila, kilala si Caloring. Kilala siya. Dahil si Bishop Bacani, lalo na sabi niya, naku, sa akin, saint na yan. No? Para sa akin. No? Kaya, sige, tuloy nyo. Salamat. Ang ganyan. No? Approve. Second, January of 27 of this year, during the plenary assembly of the bishops, no, we presented also her life, and then majority of the majority voted to go ahead, continue the process. Ibig sabihin, they see potentiality of Caloring to become a saint, no? So ang next process is to write Rome. Kaya hilingin ko po ang panalangin, no, ng mga nanonood sa atin. Yes. Ang target date po namin to submit the document is on March 18. March 18. Malapit na. Yes. Ang purpose po ng letter is to fulfill what the document is saying, that the dicastery, may isa kasing department ang Rome, yung dicastery for the causes of saints, no? To allow us to continue the process. Kasi if the Filipino bishops gave us a go signal, Rome, please tell us, given the initial biography, heroic virtues of this person, please give us also clearance. Pag nagbigay si Rome na hindi namin alam kung kailan sila susulat, sana nga mabilis na makasulat, then I think technically, pag may clearance na, yan yung nihil obstat, no? I think that's the time that we can call, no, for me, no, Caloring as servant of God. Wow.
Kasi sa para sa kaalaman natin mga faith, di ba servant of God, tas after nyan is venerable, Yes. tapos Blessed. blessed, tapos saint. Saint. So ano yung expect ng mga faith natin? Paano yung magiging yung kay coloring? Yeah, pag nakatanggap na tayo ng clearance from Rome na yes, you can continue the process, no? We're moving to the third part, no? Sabi ko almost the first second yung part 3. Medyo madugo na rin ito, no? Kasi yung part 3 kailangan may additional officials na ma-identify. Yung 3 officials, yan yung episcopal delegate, promoter of justice, and ecclesiastical notary. So these are the 3 considered independent officials that will look into the gathered documents for validation and authenticity. Para bang sa layman's term, sila yung pwedeng umokray, no, doon sa document. Kasi nasa diocesan level, no? Titignan nila yung validation, authentication, etc. Parang aside devil's advocate. Yeah, pero I don't want to call it devil's advocate. Kasi pag nakita naman nilang okay, di pwede. So, kasi parang sa tingin ko, yung devil's advocate happened in the Roman pace. Kasi may dalawang pace. Yung first phase is yung diocesan phase. Ito yung ginagawa ngayon. Pag natapos namin yung diocesan phase, pag pinorward na namin yung last document sa Rome, yan yung positio, yung thesis, yung makapal na document yan. Everything authenticated. Everything validated. Yes. Sa Roman phase, nandun na yung mas malalim na scrutiny at doon papasok yung devil's advocate na sinasabi. Yeah, anyway, pagka aside from the 3 officials, as I said, meron pang mga dagdag na committee. Halimbawa, mag-identify ng theological censor. Yun yung binanggit mo sa akin kanina na titignan yung mga sinabi ni Caloring. Yes. Na kung yung bang sinasabi niya ay align sa church. Baka unorthodox yan or etc. Yung kanyang speeches. Yan. Yung theological censor. Third, yung medical experts that will look into the validity noong alleged miracles. Pwedeng sabihin ng doktor, ay hindi, normal yun. Yung nangyari. Meron bang isinalpak na gamot na kaya gumaling? Or itong gamot na to, hindi talaga siya for such healing, pero parang very extraordinary. Then yon sila mag-declare. And as I benchmark, no, sa ibang dioceses, no, kahit sa ibang bansa, para bang depende, it took them as they, started the diocesan inquiry, it took them 4 to 5 years before they submit the positio to Rome. Kasi pag nag-open ka ng inquiry sa diocesan level, may closing yon. As you close the inquiry, kung ilang taon ang abutin, that's the time that you are transferring the phase from diocesan to Roman phase. Doon na sa Roma ang scrutiny nun. Curious ako, brother, kasi di ba meron ng 2 miracle, yung alleged miracle Caloring. So possible ba mapabilis yung pagiging blessed niya? Isa kasi yan sa criteria ng beatification yung miracle. God's willing, di natin alam. Baka pwedeng meron pang mga, kasi marami kaming narinig ngayon na susulat kami, meron din kaming miracle na natanggap. Parang cancer free. Nung ano pa to, burol pa ni Caloring. Nung bumisita siya sa burol, may cancer siya. Tapos nung nagdasal siya, para bang a week after, na-rule out na cancer-free siya. We're waiting dun sa testimony. Kasi we don't want naman to write it in the documents without any support evidence. No? So, marami pa. Marami pong maliliit na prayers. We're not just settling dun sa 2 alleged miracles. Pwede pang marami pa yan na pwedeng dumating.
Hello mga ka-faith, Adrian Milag here, and today gusto kong promote yung bago nating design sa Adrian Milag TV merch, itong Maximilian Kolbe shirt. Ayan, so kilala naman po natin si Saint Maximilian Kolbe, isang very Marian saint yan. Isa yan sa hininga ko ng intercession, isa sa magaling natin na Catholic saint yan, at siyempre, si Maximilian Kolbe is the patron saint of media. That's why, marapat lang na magkaroon tayo ng merch na katulad nito, itong mukha ni Maximilian Kolbe. At meron pa yan nakalagay sa likod. In the hands of the Immaculata, you can do all things. Let yourself be led by her, by Saint Maximilian Kolbe. Diba, ang ganda na sinabi niya. Siyempre, si Mama Mary, tinutukoy niya dyan na si Maximilian Kolbe, ay talagang kinonsecrate niya ang kanyang buhay with Mama Mary. So mga ka-faith, kung interested kayo maka-avail ng bagong design natin, ng merch na ito, ng t-shirt na ito, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na ito. Nandiyan yung details. Pwede kayong bumili through Merchiful and Shopee. Thank you and God bless. And brother, paano makakatulong o makakasali ang mga ating mga viewers or mga ka-faith sa cause sa sainthood ni Caloring? Yeah. Una, nagpapasalamat ako, Brother Adrian, no, for this opportunity. Kasi kasi kailangan ngayon is really to promote the life of Caloring. To promote the life, not to compete with other, causes, no? Hindi naman ito competition, di ba? Na mas magaling ko kaysa doon, etc. Kasi we wanted really to know that God exists, through these people. That God uses instruments, no? Para mas makilala natin ang Diyos na siya'y buhay, etc. So yan, thank you for this platform. Mas thankful ako, brother. Yeah. Pangalawa is prayers, no? Sa ating mga nanonood, nakikinig. Pagdasal niyo po yung proseso. Sabi ko nga, pagdadasal natin ito hindi dahil may competition, dahil iniiwasan ko kasi. Yung iba kasi, yung halimbawa, yung mga kababayan ni Caloring, ayan, taga-Hagunoy yan. Kaya kababayan natin yan. Para bang naging popularity contest. Tama. Popularity contest. Hindi rin po ito between Filipino and whatever race or Filipino versus Filipino running. May makasabay siya. Oo. Yes, hindi po ganun yan. Hindi po ganun yan. Sabi nga nung isang postulator, sabi niya sa akin, alam mo, Erickson, kahit wala kang gawin, kung gusto ni Lord na iyan ay maging santo, uusad yan. Sabi ko noon, pero Father, wag naman literally na walang gagawin, no? Dahil sabi ko, ako nga nahihiya nga ako na hindi kumilos kasi nga given, the overwhelming testimonies and sharing of different people, even outside Pasig, about their personal encounter and conversion story, no, of Caloring. Yeah, and then third, baka po meron kayong mga kilala na mga merong personal encounter. Kayo po, baka may personal encounter po kayo kay Caloring, or mga documents na may hawak po kayo, picture, no, na pwede nyo pong i-share sa amin. Naku po, willing po kaming tanggapin yan. All you have to do is to contact us sa Chancery Office ng Diocese of Pasig. No po? Yeah, I think that's the key request, and thank you also for this opportunity. Yeah, the honors, my brother. And para, syempre, di ba, what a honor, privilege para ma-promote natin ang buhay ni Caloring Franco. Pero kung tatanungin niyo po ako, in case lang, kung kalooban ni Lord na talagang tuloy-tuloy na si Caloring ay mapahalay sa mga listahan ng banal sa simbahan, una, meron na po tayong maiko-consider, no, na in case lang na Class A relic. No, pag sinabi ko kasing Class A relic, first class, no, relic, part 'yon ng katawan, or kaya nasa katawan niya
Meron ng buhok, na preserve po namin yan, ni Caloring. Yung pong kama na kanyang hinigaan na may dugo bago siya namatay, yan, na-preserve po namin yan. Nakadikit ho yung dugo sa kanyang mattress, no po, pati yung bed sheet. And then, as regards to second class, yan po yung mga damit, dumikit sa kanyang katawan, no po. Yan, marami po yan, no. Nasa archives po namin ngayon yan. Ang tawag po namin ay classroom ni Caloring. Yan po ang tawag namin sa archival room. Na where we collect all the memorabilia, everything about Caloring, and then we put that. Ang swerte ang GMA 7, they were able to visit the room kasi nag-interview sila outside. Nice. Etong tinutukoy mong room, brother, bari hindi pa siya open for public, no, veneration. Hindi pa. Kasi until such time na may go signal na si Roma. Kasi ayaw namin na baka biglang magkaroon ng cult, ng veneration or whatever. Diba? Iniiwasan po namin yan. At ayaw po yan ni Caloring, no? Tama. Bali, parang nagiging source of veneration niya is mismong yung grade niya. Sa may... Hagonoy. Nilibingan niya. Hagonoy Catholic Cemetery. Yun yung parang pinupuntahan ngayon ng mga tao. Yes, so correct. May question ako. Pag nagtuloy-tuloy yung cause of ni Caloring, possible lilipat siya ng... I think it depends sa it depends sa pwede lang direction ng Roma. Kunyari, baka sabihin nila, kasi ang Rome ang magsasabi niyan sa diocesan level, as much as possible, wala kaming gagalawin sa tomb. Pero baka ang Rome, kung magtutuloy-tuloy, baka sila ang magsabi na i-exhume, check. Yan. And then, baka pwedeng ilipat. Pero on our case, sa diocesan level, parang, kung ako ang tatanungin, kung magtatanong ng iba sa petitioner kay Bishop, will recommend not to touch yung kanyang libingan. Yes. And brother, ano yung sa tingin mong gustong iparating ni Caloring sa mga katikista ngayon na nag-iisip na mag-serve ngayon sa church, sa Catholic Church? Siguro kung buhay si Caloring, una nga tahimik lang yan baka wala namang sabihin kumbaga tuloy lakad lang diyan, lakad. Siguro yung wag mapagod na magturo na sa mga kabataan patungkol sa pananampalataya. Wag sukuan, no? Given all the challenges in our times, no, yung sweldo, 'di ba, pera, maraming mga temptations, maraming pwedeng opportunity. Pero kung ikaw ay katikista na, mahalin mo yan. Minahal yan ni Caloring all throughout her life. Binigay niya yung buhay niya para dyan. At hindi yun nasayang. No, kasi alam niya na merong pinatunguhan yung kanyang ginawa na ituro ang pananampalataya. Then doon sa mga gusto maging katikista, ay gawin ninyong inspirasyon, no, si Caloring. Merong isang testimony, yung conversion story. Naging katikista siya because of Caloring's life. He was inspired by the life of Caloring. Kaya he decided to become a catechist. At ang ginagawa niya ngayon bilang katikista, gumagawa siya ng rosary. At pinamimigay niya yan sa mga batang nasa kalye. So, similarly, Caloring-like attitude, no? Na-inspired siya dyan Another catechist from Pasay, he was inspired by Caloring's life. At that time, parang gusto na niyang sumuko, pero nung nakita niya yung buhay ni Caloring, ginawa niyang inspirasyon. Until now, she's holding on as catechist. Amen. And bilang isang postulator ni Caloring, brother, ano yung so far ang
meron ka bang parang realization habang hinawakan mo yung post niya? Nakakapagod. Totoo yan. Nakakapagod. Yes. Alam mo ba, nagkaroon ako ng sakit dito, yung aking lumbar spondylosis. No? Nagkaroon ako ng sakit. Totoo yan. Anyway, tinanggap ko yan yung appointment na yan. Sabi ko nga, bakit ako puro mga pare ang alam kong postulator, di ba? Di ko alam, baka yung iba mga nagtaasan ng kilay, no? Ikaw naman light ko, ganyan, etc. Anyway, sa akin, nabanggit ko na kanina ang hirap na hindi mo gampanan yung pagiging postulator mo given the enormous and overwhelming testimonies and sharings about the life of Caloring. Ordinaryong tao si Caloring, walang ibang ginawa yan kakaiba, pero extraordinary yung kanyang ordinary way of life. Amen. May impact. May dating na pwede nating parang to glorify God. Amen. And brother, ikaw ba, may personal encounter ka ba with the intercession of Caloring during ikaw personally? Yung sabi ko nga sa inyo nung una, no, nung nag-gather kami ng documents, kinakaisip ko siya. Sabi ko, Caloring, pakita mo naman tong mga documents na to. Sa'yo naman to Hindi namin makita, etc. Siguro, knowing Caloring, very humble. Sabi ko, hindi na nga kita kakausapin, Caloring. Dumiretso na ako kay Lord. Tulungan mo naman ako dito. Ayaw makipag-cooperate ni Caloring di ba? Hindi naman to para sa akin. O Caloring, hindi na sa'yo para to kay Lord. And then, yun, nagulat na lang ako. May mga improvement na sa documentation. And then, unti-unti, nabubuo na namin yung connecting. Kasi, blinded kami dun sa kanyang childhood years, even yung kanyang educational background, etc. Kasi nawala na yung mga records niya dun But eventually, given the testimonies and witnesses, napapagdugtong-dugtong na namin. Amen. And brother, baka meron kang gusto i-promote sa ating mga viewers, yung mga resources na pwede nilang mabasa or saan nila pwede itong makita lahat? Yeah. Una, merong dedicated FB page para kay Caloring. You can open that. Simple lang. Caloring Franco. Yun na yun. Meron kaming weekly, monthly updates as regards to her process. And then, ganun din, you can open po yung FB page ng Roman Catholic Diocese of Pasig. Doon niyo rin makikita yung mga updates about her. At sabi ko nga kanina, March 23, that is Saturday, yan po ang aming diocesan Lenten recollection. It will be streamlined sa FB page ng Diocese of Pasig. Doon po nakapasok yung launching ng publication ng kanyang biography and also yung official hymn that was composed by a deacon from Milan. Wow. Amen. And yung mga taong gusto mag-visit sa kanyang grave, open naman to everyday, no? Yes, bukas yan. May tao naman doon to guide you. Pagtanong nyo lang kung saan. And then do not fail to log in doon sa logbook na pinoprovide po nila doon para po at least ay documented lang yung inyong pong pagbisita. Wow. Amen. Madali lang naman puntahan yun, brother. Yeah, Tagig Hagonoy Tagig, hindi Hagonoy Bulacan. Bulacan. Oo. Hagonoy Tagig. Kung nandito ka sa Pasig, isang sakay lang yan ng jeep. Sabihin nyo lang ay Hagonoy Catholic Cemetery. Tabi lang yan ng isang gasoline station. Wow. Ayan. Ako, I'm looking forward, brother, na makabisit kay Caloring. Maraming. Kailan ba? Kahapon, I was updated nung isa.
parang from Malolos, Bulacan, may nagpunta. Mm. Nag-logbook. Visited the tomb of Caloring. So brother, maraming salamat sa pagkakataon nito. Ako personally, na-inspire sa story ni Caloring at sobrang nakakahanga ang kanyang naging buhay. At yung naging kanyang bokasyon, yung kanyang naging mission at hindi naging ambisyon ang kanyang naging buhay, pero it's all for the glory of God. Ayan. And the last word, bro, sa ating mga ka-faith before kami humingi ng closing prayer, kung okay lang sa'yo. Oo. Siguro sa akin, magandang maisip natin. Ako, na-purify ako dito sa pagiging postulator, particularly in the life of Caloring, no? Because of her simple lifestyle, yung kanyang humility, no? At saka yung kanyang talagang dedication and commitment, no? As catechist. Na we are praying that Caloring to become a saint, not just for herself per se, no? Kasi dapat maliwanag sa atin to, yung mga Katoliko, nagtatalaga ang simbahan ng mga santo at santa, hindi dahil sa competition, hindi dahil isa yung mas powerful siya kaysa dun sa isa, di ba, etc. Ang realization ko dyan is that we're having this process kasi we know that God exists, na buhay ang Diyos. Amen. At gumagamit si Lord ng mga instrumento ng tao para mas lalo nating mga kilala siya na siya'y buhay. No? Amen. Second, I think part of my realization, yung buhay ni Caloring kasi is the fulfillment of her being a daughter of God. Lahat naman tayo anak ng Diyos, di ba? Sabi nga sa atin sa Genesis 1:26, God said, let us create man and woman according to our image and likeness. Anyo at wangis. I think Caloring fulfilled that. The anyo and wangis of God. Tayo rin meron nun. So, pwede rin tayo maging santo, maging santa. Diba? Kung nagawa niya ni Caloring sa kanyang buhay, pagiging tapat, yan, ganun din tayo. And third and last, no, part of my realization here, kasi yun din ang tawag ni Lord sa atin, be perfect as your heavenly Father is perfect. Perfect. And that, for me, that perfection is all about holiness. Amen. So I think that's it. Wow. Grabe. So maraming salamat, Brother Erickson, and I'm looking forward to see you in the future at syempre ating mga ka-faith ay pagdadasal at na mangyari nga ang kanyang sainthood at we're looking forward for another Filipino saint. You're always welcome here in the Diocese of Pasig. Yeah. Welcome ka rin to see the archives of Caloring. Sure, brother. Looking forward. Sabihan kita once, if kung kailan kami mag-visit dyan. Ayan. So, baka pwede ka humingi ng closing prayer from you, brother. Sige, no problem. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ipinagkaloob po ninyo sa amin ngayon. Nawa ang lahat po ng aming napag-usapan, narinig, ay para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. At itinataas namin sa iyo na kalugdan mo ang aming proseso na ginagawa patungkol sa buhay kabanalan ni Caloring. Siya nawa ay maging inspirasyon namin. Siya nawa ay aming matularan upang ikaw ay mas lalo naming makilala at malaman ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming buhay, sa aming pang-araw-araw na buhay. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang mga taong humingin ng panalangin sa amin, higit lalo ang mga dukha, ang mga walang makain, ang mga nawalan ng trabaho, at ganun yung aming mga sariling alalahanin. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo, Ama, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, kayo po ay Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, thank you so much, Brother Erickson. And Thank you, brother. I'm looking forward na ma-visit yung archives ni Caloring. Ayan. So, see you soon, brother. And I will pray for you personally at Salamat. bigyan ka pa ni Lord ng kalakasan. Thank you, bro. Chat-chat Thank you. tayo. God bless.